Ay mas kinakabahan po ako. Sige po, at tayo po yung magsitayo at buksan po natin ang ating po mga Biblia po ang ating pong topic ngayon ay patungkol pa rin po sa pananalangin at ang ating pong topic ngayon ay the prayer of Paul sa Ephesians chapter 1 verse 15 to 22. Ating pong salitan, ako po muna ang una. Then, kayo po. Tapos sa last po ay sabay-sabay na po tayo. So, sama na po natin yung 23. 15 to 23, baka maiwan. So, verse 15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. And what is the exceeding greatness of His power to usward, who believe according to the working of His mighty power? Verse 21, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Verse 23, sabay-sabay po tayo. Which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So po tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, Panginoon, sa gabi, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat muli na nandito kami sa iyong bahay-sambahan upang, Panginoon, kami, Panginoon, ay magkasama-sama sa pag-aaral ng iyong salita, sa pagpupuri sa iyong pangalan, at lalo-lalo, Panginoon, sa pananalangin ngayon pong prayer meeting na ito, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, lalo kami matuto about sa pananalangin, kung paano sa nawa, Panginoon, ito pong aming pag-aaralan nito ay makatulong, Panginoon, upang, Panginoon, kami lalo ay magpursige. At lalo po, Panginoon, naming gawin, Panginoon, ang pananalangin sa inyo. Patawad sa mga pagkukulang, pagkakasala, nawa kayo na po sumama sa bawat isa, Panginoon, na makikinig at lalong hagit po sa akin, Panginoon, na magsasalita. Sa inyong papuri at salamat, at kung samat dalangin sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Kinakabahan talaga ako. Hindi ko maalis. Kahit po pailang tayo ko na po dito, ay nakakaba pa rin po. Pero salamat po sa Panginoon na kahit po ay nakakatakot na tumayo po dito dahil the more po na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, the more na lalong naiintindihan na nakakatakot talaga na ikaw mismo na preacher ay nangangaral tapos ay hindi mo rin naman nagagawa yung ipinapangaral mo. So talagang kung tutuusin, kami pong mga preacher, lalong higit ako, ay yung matatawag na hypocrite. Talagang nakakatakot po, ang bigat talaga po sa amin po na mga ngaral, na mangaral ng salita ng Diyos, na ituro sa inyo yung mga ganitong bagay, and yet, kami yung hindi makitaan po ng mga ganong mga bagay. So, nakakatakot po talaga. At the more na nare-realize ko yan, the more na nakakatakot tumayo sa una. Pero salamat sa Panginoon, at ako pinagbibigyan niya pa, na may privilege pa na makapagsalita at makapagturo. Dahil hindi naman po ako nandito upang kayo ay i-judge na ako ay hindi ganito. Yung ituturo namin ay dapat gawin nyo to kasi ginagawa ko to. Hindi. Nandito kami upang pangaral din na sa aming mga sarili na kailangan din namin gawin ito. At natututo, at higit sa lahat na kami yung natututo kasi kami yung nag-aaral talaga po. So, sa Ephesians po, sa book ng Ephesians, isa po sa mga favorite book ko po, na akin pong lagi pong nababasa, napapaulit-ulit, kahit po pagka ako'y talagang Ephesians and the book of Johns. Yung mga 1 John, 2 John, 3 John, at lalong higit ang Revelation. So yun ay mga lagi kong mga book, pag ako ay walang magawa, yung parang may gusto ko lang akong basahin, parang gusto kong may maalala sa aking mga pananampalataya. Kasi sa Ephesians po, dyan po natin makikita yung pong biyaya ng kapangyarihan ng
gospel ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Sa Ephesians chapter 1 and chapter 2. Pagdating sa verse chapter 4 to 6 ay Christian living, which is kung ano dapat talaga tayo bilang Kristiyano, kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano, bilang tayo ay mga niligtas na, inalis na ng Panginoon sa dun sa chapter 2, dun sa we are dead, we are obedient. So dun talagang napapakita na talagang ang Ephesians po ay pinapakita sa atin kung ano ba tayo talaga bilang Kristiyano. At ito pong purpose ng Ephesians ay Paul sees, sabi po dyan, the purpose of book of Ephesians is Paul sees to present the church as a member of Jesus' body, possessing the closest possible relationship with Him and each other. So yung reason kung bakit isinulat ni Paul, ito pong Ephesians ay prison letter. Yan po ay prison letter, kasama siya ng mga Colossians, Philippians, at yan po ay sinulat ni Paul nung siya po ay nasa kulungan. At ang purpose po nito, talagang may presenta ang church, bilang member ng katawan ng ating Panginoong Hesus at magkaroon ng closest relationship sa Kanya at hindi lang sa Kanya, kundi sa bawat isa sa atin. So yan yung ipinakita dyan. At a prayer of the apostle, expressing his earnest desire that the Ephesians might avail themselves fully of all advantages of this eternal purpose of mercy. Ipinakita rin dyan sa prayer po ni Apostle Pablo dun sa ating binasa na yung ine-express ni Paul, yung desire niya na ang itong mga Ephesians ay maintindihan lalo nila kung ano yung mga advantages, yung mga spiritual blessings na nabanggit dun sa verses 1 hanggang chapter 1, verse 1 hanggang verse 14. Kung paano nga ba natin talaga magkakaroon tayo ng advantages, lalo yung makita natin, ma-avail natin sa ating mga sarili, yung eternal purpose ng biyaya na ibinigay sa atin at ng mercy ng Panginoon na ibinigay sa atin. Kaya, doon pa lang sa verse 15, wherefore I also heard of your faith in the Lord Jesus and love all to the saints. Paul had commended the Ephesians for their faith of the Lord Jesus and their love to all the saints in chapter 1, verse 15, doon sa ating binasa. So, kinommend ni Paul na kita ko yung pananampalataya, narinig ko yung inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at kung paano nyo minahal, ang mga mananampalataya o yung mga believers ng ating Panginoong Hesus. But now He is asking to give them a deeper and greater understanding of the mystery of His character and His will. Pero talagang yung reason kung bakit si Paul ay nanalangin, ng panalangin na ito, hinihingi niya sa Panginoon na itong mga Ephesians ay magkaroon ng deeper and greater understanding sa kung ano nga ba ang character ng ating Panginoong Hesukristo at ang Kanyang will sa atin. Kaya nga dyan sa verse 16, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Yung Him po dyan na tinutukoy ang ating Panginoong Jesus. Paul prayed for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, Jesus, to enlighten and understand ourselves of what? Of these spiritual blessings na ibinigay sa atin. At iisa-isahin din natin mamaya po yan kung ano nga ba yung mga spiritual blessings, kung bakit kailangan maunawaan natin at kung bakit natin kailangan pang maintindihan itong mga bagay na ito ay ibinigay na nga sa atin. Bakit gusto ni Paul na maunawaan pa, maintindihan pa, at lalong malaman pa itong mga spiritual blessings na ibinigay sa atin? For the purpose na dapat ay maintindihan talaga natin. Kasi yung prayer po ni Paul dito talaga, ang gusto ni Paul ay yung magkaroon ang Ephesians ng spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So yan ay sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of glory of His inheritance in the saints. Verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. So, naintindihan niyo po ba yung aking pong mga sinasabi? Medyo mabilis lang po kasi
inaano ko po yung sigaw ko. Dahil pagka parang napa-stuck, medyo nasakit. Ano po, kaya pasensya na rin po sa mga words na hindi ko agad mabanggit ng maayos or may maling pronunciation, yun. Ano po, so nawa ay maintindihan nyo. Ano po, kapag wala po kayo maintindihan, gumano lang kayo, ulit. Ano, para naman maalaman ko kung naintindihan nyo ba po yung sinasabi ko. Ano po, so, sana po ay maintindihan po natin, ano po, na yung prayer ni Paul na ito ay mahalaga sa atin. Ano po, na kailangan ay ating maalaman kung bakit nga ba ito yung prayer na unang iprinay ni Paul dito sa mga Ephesians. Kasi dalawang prayer po yung ginawa ni Paul dito eh. Ito pong nasa chapter 1, verse 15 to 22, at saka yung isa po ay nasa chapter 3. Ano po, kung saan about naman yung sa spiritual growth. Dito, spiritual understanding, pero doon naman sa chapter 3, spiritual growth. Kaya pumasok na doon sa chapter 4, yung Christian living. Kung paano ang isang mananampalataya talaga ay magmamatured sa ating Panginoon. Pero, bago kasi tayo maintindihan muna natin yung practical na bagay, ano po, kasi nahahati sa Ephesians ang dalawa eh. Doctrinal path at saka practical. So, yung chapter 1 to 3, yan ay yung doctrinal. Ano po, lahat ng doctrines na may makikita tayo dyan, ng mga doctrines ng ating mga pananampalataya. At pagdating sa 4 to 6 ay yung mga practical na dapat ginagawa natin. Kaya nauna yung doctrinal kasi dapat maunawaan muna natin to bago natin gawin. Kasi mahirap naman nga gawin natin kung hindi naman nga natin nauunawaan at nalalaman. Kaya yung prayer ni Paul na ito yung unang prayer niya na dapat maintindihan nyo, to have a deeper and greater understanding of the mystery of His character and will, to know Him more truly and intimately. Lalong makilala natin ang ating Panginoon truly, and intimately, hindi lang basta natin malaman, kundi mapalapit talaga tayo sa ating Panginoong Jesus. Now that they have the Holy Spirit in their hearts, syempre, dahil bilang tayo mga ligtas na nandito, meron tayong Holy Spirit sa ating mga puso, Paul desire Him to grant them more understanding and greater insight. Yun yung gusto ni Paul. Na mangyari, that the wisdom is a better understanding of the doctrines of God and the revelation is a clearer picture of the divine character and will. So diyan, mapapakita natin na si Paul talaga gusto na, may desire siya. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi may desire siya na ang church na ito ay maintindihan at malaman pa at magkaroon pa ng greater understanding sa ating Panginoong Hesus Kristo. At hindi lang basta ganon, kundi mapalapit talaga at maging miyembro, ang church, malaman talaga ng church na sila ay miyembro ng katawan ng ating Panginoong Hesus. So bakit nga ba? Bakit na kailangan nating magkaroon ng spirit of wisdom and revelation? Bakit kailangan nating ipag-pray? Yung wisdom, yung knowledge na para sa atin, na i-impart sa atin upang lalo natin makilala ang ating Panginoong Jesus. Number 1 is to cherish the hope of our calling. So tayo po ay, yung mga puntos ko, kinuha ko lang sa chapter 18 and 19. Pero mostly, ang ating pagtatalakay ay buong chapter 1. Sabi dyan, to cherish the hope of our calling. Tingnan niyo po yan. Kailangan ma-realize natin kung gaano tayo ka-sure at certain sa ating salvation. Kasi kung babasahin niyo po yung verse 1 to 14 na yan, kasi yung sa verse 18, sinabi kasi dyan, the eyes of your understanding being enlightened, lalong maunawaan, na that ye may know what is the hope of His calling, upang malaman natin kung ano nga ba yung pag-asa na ibinigay sa atin sa ating pagkatawag. We must realize how sure and certain are we of our salvation. Kasi ganito, sino dito yung hanggang ngayon, nagdududa pa na siya'y ligtas? May ganun pa ba kayo? Ako nung una ako, ganun talaga ako.
May kilala ako na nakapagpabaptize siya ng 5 beses kasi hindi talaga siya sure. Pero nakikita naman na may bunga. Pero dahil may duda siya, talagang dahil nga wala siyang foundation ng assurance, yung parang nahihirapan siya, 5 beses nakapagpabaptize. At hindi naman nga totally magandang example, pero na doon natin nakikita na may mga ganun talagang tao. Kayo ba, sa inyo pong mga sarili, sure na ba kayo na talagang kayo ligtas? Kaya kailangan natin ng wisdom and revelation of the knowledge of this upang makilala talaga natin, malaman natin, ma-cherish natin yung salvation natin. Dikat ang sarap na ating dinadama na tayo ligtas. Hindi nyo gana yun na biglang marirealize mo, o nga pala, ligtas na. Ang sarap nun, diga? Ang sarap talaga nun. Pagka na-realize mo, digat, may mga times tayo na, pag tayo nakagawa ng kasalanan, gangay, ligtas nga, pamera. Tapos biglang marirealize mo na yun, ayun nga pala, ligtas nga pala ako. Ang sarap. Ang sarap. Yun yung maganda na i-cherish natin. Kaya kailangan natin ipag-pray yung spirit of wisdom and revelation para malaman natin na kung ano nga ba talaga yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Tingnan niyo dyan, sa verse 1, sa verse 4, according He hath chosen us. Ay, hindi naman lahat pinili. Hindi lahat pinili. Pero, kasama ka sa chosen one. In Him, before the foundation of the world, hindi lang tayo pinili dahil sa ating mga ginawa, kundi simula pa sa simula. Ibig sabihin, wala tayong merit. Kasi doon pa lang, pinili niya na tayo, hindi ganun ka-importante, pamera. Ganun ka dapat chine-cherish natin yun, that you are chosen. Tingnan nyo. Talagang maintindihan natin talaga na ang Kristiyano ay nagmamature, nag-grow, pag naiintindihan niya na siya ay pinili lamang. Yung maintindihan natin yung salvation is by grace alone. Yan talaga yung ma-cherish natin yung salvation natin, na wala kang merit talaga, wala kang ginawa para magkaroon ka ng salvation na yan. Kaya yun yung masarap na ma-cherish natin kasi meron tayong knowledge, meron tayong wisdom, meron tayong understanding na tayo'y pinili ng Diyos before the foundation of the world. That we should be holy and without blame before Him in love. Next is yung predestination. Verse 5, having predestinate us unto the adoption of children of Jesus Christ Himself. We are predestined. Tinan nyo yun, kasarap ganyan. Kahit sabihin mong anong iwas mo, dahil ikaw ay predestined na ikaw ay maliligtas ka. Hindi ba dapat chine-cherish natin yan? Paano natin ma-cherish yan kung wala naman tayong wisdom, wala naman tayong knowledge, wala naman tayong understanding? Kaya kailangan ipag-pray natin yan kung wala tayo. Diyan sabi, kung wala kang wisdom, humingi ka. Kasi dyan natin marirealize, dyan natin ma-cherish na tayo talaga ay pinili at tayo ay predestinated. Ang sarap. Ang sarap lalong maintindihan na ako nga pala ay ligtas. Kahit ano pang gawin ko, may namatay na Kristo para sa akin. Di ka po? Ang sabi dyan, we are adopted. Verse 5 pa din. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself. Tingnan nyo, hindi tayo anak ni Satanas. Naintindihan nyo gayon? Na-cherish nyo gayong moment na yun, na hindi kayo anak ni Satanas? Na hindi kayo dun sa John 8:44? Hindi kayo yung tinutukoy dun? Di ka sabi, may verse ka na hindi tayo tinutukoy, John 8:44. Hindi tayo yun. At hindi dapat tayo yun. At hindi dapat kayo yun. Dahil dapat i-cherish natin na tayo'y anak ng Diyos kasi hindi lahat pinagkalooban na sila'y maging anak ng Diyos. The privilege of it, cherish it. Diga, yun yung masarap. Yun yung dapat ating chine-cherish, na ating inaawili sa ating sarili, na dapat nauunawaan natin na tayo ay ligtas.
Kamera, ang sarap balikan na tayo nung una tayo naligtas, diga? Diga, ang sarap balikan. At hindi lang basta masarap balikan, sana nauunawaan natin at habang tayo ay natagal, nalago tayo kasi nagkakaroon tayo ng wisdom and knowledge and understanding na nanggagaling sa ating Panginoon. Yun yung masarap. We are accepted. Tingnan nyo yan, accepted kayo sa ginagawa nyong kalokohan, sa ginagawa nyong kasalanan, accepted pa rin kayo ng Diyos. Hindi ba dapat ini-cherish natin yun? Sa buong maghapon, sa tingin nyo kaya, yung sa lahat ng ginawa nyo, katanggap-tanggap ba yun sa Panginoon? Simula lang palang pagising nyo. Hanggang ngayon, pagdating nyo dito, hanggang mamaya, isipin nyo na, katanggap-tanggap ba sa Panginoon yun? Tingnan nyo sa verse 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. We are accepted because of our Lord Jesus Christ. Kaya dapat i-cherish natin yung ginawa ni Jesus Christ na yun sa atin. Kasi yung hope dito, ang ating Panginoong Jesus eh. We are redeemed. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins, according to the riches of His grace. Tingnan niyo yan. Redemption. Hindi tayo basta binili sa maliit na halaga lang. Ang bumili sa atin is priceless. Di ba tayo, nag-cherish tayo ng mga bagay na alam nating priceless sa atin, na may ano tawag doon? Sentimental value. Kahit wala naman value yan talaga pera, pero dahil meron sa'yo yan, chine-cherish mo yan, inaalagaan mo yan, iniingatan mo yan. Ay ito, ang Panginoong Yesus ang nag-redeem sa atin through His own blood. Tapos hindi natin isi-cherish yung salvation na meron tayo. Eh paano nga naman natin ma-cherish yun kung wala nga naman tayong wisdom, kung hindi naman nga natin alam yung ganyan. Tignan nyo, hindi nyo naman maunawaan yan eh. Maintindihan yan, yung ginawa ng Panginoong Hesus kung hindi kayo nagmamature sa Panginoon, kung wala talaga kayong understanding sa Panginoon. Kaya pa na inyong maintindihan yan. Kung wala naman kayong Holy Spirit na nagpapaintindi sa inyo, wala rin yan. Walang ng Holy Spirit na nagbibigay sa inyo ng understanding, ng knowledge, sa kung anong ginawa ng Panginoong Hesus. Kasi tayo naman, noong una tayo nanampalataya sa Panginoon, ang alam naman natin ay tayo makasalanan, tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, pero habang natagal tayo, naintindihan natin kung gaano ba talaga kabigat yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Diga, yun, diga? Nararanasan nyo ba yun? Kasi kung hindi nyo nararanasan yun, ay examine yourself. Mahirap na hindi nyo nararanasang lumago. Kasi baka hindi naman talaga kayo lalago kasi wala namang ilalago sa inyo. At kayo naman, na meron talagang Holy Spirit sa inyong mga puso, ay grow. And how do we grow? Pray for the wisdom and the revelation of the knowledge of Him. Tinan nyo, maintindihan nyo. Habang pinag-aaralan namin yung life of Christ, ganoon pala talaga yung ginawa ng Panginoong Yesus eh. Tapos yung ito, yung chain of salvation. Ito yung we are chosen. Yung doctrine of grace. Yung tulip class nyo. Yan yung magpapalago sa inyo. Yan yung foundation na meron tayo dapat. Kasi kung meron talaga tayo niyan, talagang maintindihan natin, i-cherish natin kung ano meron tayo, which is our salvation. Ito pa, we have eternal forgiveness. Yung patawarin ka sa lahat mong kasalanan, sino ka ga? Hanggang nga ngayon, kahit tayo mga ligtas, nakakapusong pa tayo sa Diyos. Diga? Ginigrieve pa natin yung Holy Spirit. And yet, pinapatawad tayo palagi.
Cherish it. Hindi lahat ganyan. Hindi lahat pinili, hindi lahat predestinated, hindi lahat naging anak ng Diyos, hindi lahat ni-redeem, hindi lahat may kapatawaran. Kaya cherish the hope of our calling. At nawa, kung hindi natin ma-cherish yan, kung hindi natin maintindihan yan, at hanggang ngayon nagdududa pa rin tayo, ask, pray for the wisdom. Tulad ang ginawa nito, hindi maaaring na kayo'y ligtas lamang, sabi ni Paul. Sa verse 15, tinan nyo, sabi, alam ko ang inyong pananampalataya at lahat ng ginagawa nyo sa mga mananampalataya. Kita ko yung inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero hindi lang dapat ganyan. Dapat meron kayong deeper and greater understanding of our Lord Jesus Christ. Hindi lang basta ligtas kayo, kailangan lumalago tayo. Hindi lang basta tayo niligtas para lang tayo mawala sa ating kasalanan, para lang hindi tayo mapunta ng impyerno, kundi lalong magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Yun yung reason kung bakit tayo niligtas. Paano tayo magkakaroon ng intimate relationship Panginoon kung hindi naman natin kilala ang ating Panginoong Hesukristo? Kung hindi naman natin tayo nagpapakalalim sa ating Panginoong Hesukristo. Naunawaan niyo po? At sana nakakaabot sa inyo yung mensahe. Di ka ang sarap na chine-cherish natin yung salvation na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya yun yung kailangan natin. Kaya nag-pray si Paul ng wisdom at ng knowledge para talaga magkaroon tayo ng understanding sa ating salvation, kung ano talaga yung salvation na ginawa sa atin. Not kung paano ginawa, kundi kung ano talaga yung salvation sa atin. Ano ba talaga yung salvation sa inyo? Na-realize niyo, natanong niyo sa inyo yan, sarili. Ano ba talaga ang salvation sa akin? In your own words, para sa inyo, ano talaga yung salvation? Sa inyong pagbabasa ng Bible, nakikita niyo ba na, salamat, ligtas ako. Naranasan niyo na yun? Habang kayo nagbabasa, ako mahilig nga, sabi ko sa inyo, pag ako'y nagbabasa ako ng Revelation, Mira, buti na lang ligtas ako. basahin ng Revelation, tingnan niyo, maintindihan niyo, buti na lang ligtas ako. Imagine nyo yung nangyayari sa Revelation, yung mangyayari. Yung kami nga nasa bundok. Nakailang beses kami akyat sa Manoy. Nisip ko pinag-part ko. Doon sa Bible may third part ka dyan. Dito, hail. Tapos dito yung earthquake. Dito dito sa part na to yung wormwood. Tapos dito sa part na to yung beast, yung mga famine. Tinitingnan ko Mira, ang gulo. Parang i-imagine ko, ang gulo, ang hirap. Parang wala kang pupuntahang maganda. Pero, salamat sa Diyos, wala tayo dun. Bakit? Kasi ligtas na tayo. No? Di na natin mararanasan yun. Kaya cherish your salvation. Salamat sa Panginoon. Di ba kayo nagtataka kung bakit sinulat ni John ang Revelation? Siya'y apostle of love. Kasi ipinapakita din doon para sa atin, yung tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Imagine mo, hindi mo na mararanasan yun. Dahil yun sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung mga namatay kay Kristo, yung mga kapatid natin, na nakita natin sa Revelation na pinarusahan, na pagmamahal ng Diyos yun, dahil lamang tayo ay ligtas. Sarap. Kaya cherish the hope of our calling. Cherish your salvation. At kung nagdududa kayo, sabi nga lagi ng pastor sa amin, yung una, yung sa wallet, tama ba ako? Yung sa wallet nga, hindi ka. Hindi, yung kinakapa, hindi ka naman mangangapa kung alam mong meron ka nun. Yung hindi mo hahanapin yun kung alam mong meron ka. Yung salvation, hindi mo hahanapin yun kung alam mo namang meron ka.
Ang idea nun, hindi na talaga mawawala kasi yung salvation na yan sa atin. Ano po? At dahil kinakapa mo yan, hinahanap mo, nasa kayo wallet na yun, alam ko nandito lamang yun. Yun. Dapat yun tayo. Kung nagdududa ka, edi examine. Pero tignan nyo, pagka na-realize nyo na ligtas kang sarap. Oo, ilang beses kayo ginagawa din eh. Pinapaalala ko sa akin, ay, ligtas nga pala ako. Oh. Di, parang restart ulit. Oh, panibagong ulit. Ay, ligtas nga pala ako. Tuloy lang. Ay, ligtas ako. Pero wag naman sanang maging, na tayo gumawa na talaga ng mali. Well, anyway, may restraint na naman tayo dahil ng Holy Spirit pag ganun. Next. Paul prayed for the wisdom, for the spirit of wisdom, and the revelation of the knowledge of Him, to cherish the hope of our calling. Next is to cherish the heritage of Christ. To cherish the heritage of Christ. Ito yung inheritance. Inheritance yan eh. Dahil tayo yung mga anak na ng Diyos, entitled na tayo bilang tagapagmana. Lahat ba pinamanahan? Lahat ba may heritage? Lahat naman ng tao ay ganun? Hindi. Kaya, tinan nyo, dapat maintindihan talaga natin yung inheritance na makukuha natin pagdating ng panahon. The crowns that we are the bride, the privileges na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Hindi ka na-excite. Kasi yung heritage dyan, yung inheritance, pinag-aralan ko, yan pala ang idea pala niyan. Diyan sa verse 18, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, yan pala ay yung heaven. Sabi dyan, we became the children of God, we are now entitled as heirs, that we become inheritors of the glorious riches, that we must recognize the more or the priceless value of our salvation. Tingnan nyo, hindi lang tayo basta niligtas, inalis sa kasalanan, kundi meron tayong matatanggap, hindi lang kaligtasan. Hindi lang pala kaligtasan yung matatanggap natin. Tingnan nyo, alam nyo ba yun nung kayo ay naligtas? Hindi. The more lang na kayo ay natagal dito, the more na nagkakaroon kayo ng wisdom, the more na nare-reveal sa inyo yung knowledge, yung understanding, lalo na nyo lang naiintindihan na mayroon pa pala tayong matatanggap. Di kat imagine nyo yun, kaya i-cherish natin yun. At pag-aralan pa natin, alamin pa natin, ano pa yung makukuha natin, ano pa yung ibibigay sa atin, yung mga pangako na ibibigay sa atin ng Panginoon. Tingnan nyo, mamamangha kayo. Ay, hindi lang pala salvation. We have the kingdom of God. Hindi na tayo basta maninirahan doon. Kasi tayo ay bride of Christ. Imagine yun. Hindi na tayo basta maninirahan doon. We are the bride of Christ. We are one with Christ. It is imperishable, unspoiled, unfading, and reserved. Reserve lamang sa atin. It is our privilege. Kasi tayo'y mga ligtas. That is the value of it. Imagine that. Ang sarap. Pag-aralan, lahat ng makukuha natin, kahit hindi naman tayo karapat-dapat sa lahat ng mga yon. Hindi na naiintindihan yun? Hindi naman tayo karapat-dapat, pero bibigyan tayo dahil ng Panginoong Hesukristo. At i-cherish natin yun kasi nalaman natin na ganun pa pala ang ibibigay sa akin. Eh di lalo tayong mag-grow sa Panginoon nun, lalo lang tayong luluhod sa Panginoon nun, di ga? Kasi meron na tayong wisdom, meron na tayong understanding of it na ibibigay sa atin ng Panginoon. Wow! One day, we will take possession of our portion, our heritage, our full
inheritance. Sabi nga po ni John Calvin, na-search ko lamang kasi nagsasearch ako ng inheritance. Sabi po ni John Calvin about the inheritance dito sa nung siya ay nag-sermon sa, ano nga yun? Hindi ko na isulat. Pero nung siya nag-sermon about the Ephesians, dito sa Ephesians, itong prayer din na to, itong topic din na ito. Ito pong sabi niya, we do not have the full enjoyment of it at present. Sa ngayon, hindi nyo pa talaga may enjoy yan. Kasi wala pa naman nga tayo. Pero ito, we walk, we journey, lakad. In what? In hope. And we do not see the things as if it were present. Hindi natin tinitingnan kung ano yung nasa harap natin, kung anong meron sa present. Ano yung sabi ni dito? But we see it by faith. Sa pananampalataya. Yung pananampalataya na tinitingnan natin na balang araw meron tayong inheritance na matatanggap sa Panginoon. Kasi nalaman natin, nagkaroon tayo ng wisdom of it, nagkaroon tayo ng knowledge of it. Di ba't nakaka-excite? Sa ngayon, hindi pa natin may enjoy yan. Pero hanggat meron tayong pangako ng Diyos, we have that faith, yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Although, then, the world give itself liberty to trample us under the foot. As they say, although our Lord give us tried with many temptation, although He humbles us in such a way that it may seem we are sheep appointed to the slaughter. Yan yung ginagawa sa atin eh. Ano po? Na kahit tayo pinapahirapan ng mundong ito, na kahit tayo ay pinapa-humble in a way na talagang tayo ay manlulumo sa maraming temptation na ating nararanasan dito sa lupa. At para tayong mga tupa na nasa, katawag doon, yung katayan, slaughter. Yan, slaughter. Oh, basic ako kasi. So that we are continually at death's door. Lagi tayong nasa kamatayan. Yet, we are not destitute of good remedy. And why, seeing that the Holy Spirit reigns in our hearts, we have something for which to give praise even in the midst of all our temptation. Bakit? Kasi alam natin na meron tayong matatanggap, na meron tayong dadatnan na langit, na kahit anong hirap mo dito, kahit anong temptation na nararanasan mo dito, na kahit parang lagi tayong mamamatay dito, alam natin na tayo mayroong langit na pupuntahan. That we should rejoice, mourn, grieve, give thanks, and be content. At yung huli niyang sinabi, wait, mag-antay tayo. May pangako ang Diyos sa atin. At kapag nating naintindihan yung mga pangako ng Diyos, we will cherish the heritage of our Lord Jesus Christ. In Revelation, sa Revelation 21, doon ipinakita yung brief na kung anong kagandahan meron tayo ang mararanasan natin, di ba? Ano sabi doon? He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, no more mourning, no more crying, no more pain, for the old order of things has passed away, and God and man will dwell together. Ang sarap na wala na tayong sakit, hindi na tayo mahihirapan, may bago na tayong katawan na hindi nasisira, at habang buhay natin kasama si Kristo sa langit. Hindi lang tayo basta niligtas, kundi merong pang ibibigay na magagandang bagay sa atin ang ating Panginoon. And all of it is according to the riches of His glory. Wow. Ang sarap. Na yung pangako ng Panginoon balang araw na hindi na natin makikita si pastor na naka-wheelchair. Hindi na natin makikita yung mga sarili natin na nagkakasakit.
Hindi na tayo makikita natin na tayo maglulumagi pa, magmo-mourn pa. Hindi na natin makikita si Ate Tinay na nahihirapan doon. Yung wala na tayong iniisip na problema. Diga? Ang sarap na i-cherish yung mga moments na yun. And yet habang tayo nandito pa, maghintay tayo sa Panginoon. Cherish it. Panghawakan natin yun para lalo tayong maging matatag. Para lalo tayong maging mag-grow. Kasi hanggang dito lang yan, hindi na natin madadala yan doon. Diga? Dito lang yan, at present times. Hindi na natin madadala yan doon. And that is why, kailangan talaga natin i-cherish yung mga gantong mga bagay. When we understand the value of the glory that awaits us, we are better able to endure whatever comes in our way in this life. Pag lalo talaga naintindihan natin yung value, yung glory na ibibigay sa atin, at talagang i-enduring ko yan, pambira, kahit paanong gawin nyo sa akin. Kung alam mo ko namang masaya ako doon, kung meron naman ako matatanggap sa langit, tuloy! Kahit na nahirapan kayo, tuloy! Bakit? Kasi meron tayong matatanggap sa langit. And we can give God's praise during the trials because we are guaranteed and He promised us the heritage, our inheritance. Sarap. So we must cherish it. Ano po? Talagang ano natin yan. Magkaroon tayo ng knowledge, magkaroon tayo ng wisdom of it. Talagang unawain natin yung mga pangako ng Diyos, yung mga ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya pag kayo nalulungkot, nalulumbay, nahihirapan, tingnan nyo lang yung mga verses na may pangako ang Panginoon. Sarap. Diga? Ginagawa nyo ba yun? Ginagawa nyo yan? O, tingnan nyo, diga? Mas talo kayo nagpapalapit sa Panginoon. So, tama yung sinabi ni Paul. Na the more na magkakaroon tayo ng knowledge of it, lalo tayo mapapalapit sa ating Panginoon. Lalo magka-grow tayo sa ating Panginoon. Kaya pray for it. Manalangin tayo ng sama-sama about dyan. Yung makatanggap ka ng hindi mo naman karapat-dapat, pero dahil binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Imagine mo, yung binigyan ka karapatang maging anak ng Diyos, ay makasalanan ka, tapos anak ka ng Diyos. Ay makasalanan ka, parang pangit pa yung ganun, anak ka ng Diyos, tapos ang ginagawa mo yung kalokohan. Pero dahil nga ng Panginoong Jesus, masarap lang. Sarap lang laging alalahanin yung mga bagay na yung salvation natin, tapos yung matatanggap natin. Ano po? Kaya yan, yan yung ating mga, anuhin sa ating mga buhay. Yung lagi nating paikutin sa atin. Tingnan nyo, kung kailan kayo mga ligtas, saka kayo nagiging parang malumbayin lalo. Bakit? Kasi hindi nyo nauunawaan. Wala tayong knowledge, wala tayong intimate relationship na sobrang lapit sa Panginoon kasi we have no understanding of it. Diga? Kaya pray for the wisdom and the knowledge and the revelation of the knowledge of our Lord Jesus Christ. Last, kaya kailangan natin manalangin, sa ating Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, ng understanding, to be enlightened, is to cherish the head of the church. Yun naman nga yun. Siyempre. Wala nga naman na-cherish natin yung salvation, na-cherish natin yung ibibigay, pero yung nagbigay ng salvation at yung nagbigay ng inheritance, di natin i-cherish. Parang ang hirap naman nun. Diga? Parang ang hirap naman nun. Yung gumawa sa iyo ng makapangyarihang bagay na ikaw ay niligtas sa iyong mga kasalanan, na bagamang ikaw ay mga patay, na ikaw ay anak ng pagsuway, na ikaw ay anak ng kagalitan, yet, because
God, who is rich in mercy, and His great love, where He loved us, even we are dead in sins, hath quickened us together with Christ. Maintindihan nyo yun. Na i-cherish natin lalo ang Panginoong Heso Kristo sa makapangyarihang bagay na ginawa niya sa atin. Tignan niyo yan, verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Sa lahat, yung ginawa ng Panginoong Hesus na inilayo niya tayo mula sa kasalanan, na kinonvert niya tayo mula sa ganitong buhay na ngayon nandito na tayo na nagpupuri, nagpapasalamat, na binabagong patuloy ng Panginoon. That is according to His great power. You know, according to the working of His mighty power na siyang gumagawa sa atin. Kaya cherish the head of the church. Cherish Christ. Verse 20, which He wrought in Christ when He is raised Him from the dead and set Him as His own right hand in the heavenly places. Ang Panginoong Jesus na namatay, na nabuhay na magmuli. Verse 21, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. But also in which, that which is to come ay yung place na ating pupuntahan. Yung new heaven at new earth. Ang Panginoong Jesus pa rin ang above all principalities, all power, all might, all dominion, at lahat ng pangalan na may pangalan. Hindi lang sa mundong ito, kundi sa darating pa. So, cherish the work of our Lord Jesus Christ na gumagawa sa bawat isa, sa bawat miyembro ng katawan niya. Tayo'y katawan niya. He is our cornerstone. Tingnan nyo, sa verse 22-23, and hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, that what? Which in His body the fullness of Him that filleth all in all. We are full in Christ Jesus. So cherish the head of the church. Cherish the Lord Jesus Christ sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, kasi the more na naiintindihan natin kung sino ang Diyos at kung sino tayo, mas lalo nating ma-cherish kung sino ang ating ulo. Kung sino yung ating leader, kung sino yung tagapagligtas natin, kung sino yung magbibigay sa atin ng mga bagay na hindi tayo karapat-dapat. So, praise the Lord, our God, our Savior, Jesus Christ. Paano nga naman natin ma-cherish kung wala naman tayong wisdom and knowledge? So, pray for that knowledge, pray for that wisdom, pray for that understanding. Para lalong pa nating mapapurihan ng Diyos, lumuhod sa Diyos, at lalong magbigay tayo ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mabubuti at magagaling na bagay na ginawa niya sa atin. Tamo, ang totoong pagmamatured, lalo kang nababa sa Panginoon. Ang totoong pagkaalam ay lalo kang, parang gusto mo na lalong ilubog ang ulo mo sa lupa sa kahihiyan kung sino ang Panginoong Jesus. Kasi the more na nakikilala mo siya, the more na nahihiya ka kung sino ka. Kaya the more dapat na hinahumble mo ang sarili mo. Yung hindi ka pa lalong nagmamataas. Kasi the more na nakikita mong mataas si Jesus, lalo mong makikita na mababa ka. Yun dapat yun. So cherish the head of our Lord Jesus Christ.
Kaya tayo, habang tayo nandito pa, naglalakbay pa dito, talagang marami pang mga bagay. Tayong pagdadaanan, marami pa tayong iiyak sa, marami pa tayong iluluhod, marami pa tayong problema ang dadaanin. But cherish your salvation. Cherish the heritage of our Lord Jesus Christ. Cherish the head of the church. So pray for the wisdom. Po. Kaya para sa atin na mga Kristiyano, ano po, habang tayo ay nandito pa, ipanalangin talaga natin na karon tayo ng pagkaunawa, lalo tayong lumalim sa ating Panginoon, lalo nating bigyang pansin na mag-aral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Bilang talagang kayo ay member of the body of our Lord Jesus Christ. Kasi hindi naman to basta tayo niligtas lang. Ang gusto ng Diyos at ang gusto ni Paul sa mga Ephesians at ang gusto nating mangyari sa ating mga buhay ay lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya para sa ating conclusion, so mabilis lang po ako ngayon dahil masakit na po ang aking singaw. Sa ating conclusion, may we pray always for the wisdom, revelation of knowledge, understanding, so that we may cherish these God's given spiritual blessings, to have the closest possible relationship to our Lord, God, and Savior, Jesus Christ. So pray. Panalangin po natin yan. Ano po? Para ma-cherish talaga natin yung lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At lalong magkaroon tayo ng closest relationship sa ating Panginoong Jesus. Kasi yan naman yung reason kung bakit tayo niligtas. Yan yun din yung dahilan kung bakit tayo nandito at patuloy na nag-aaral, patuloy na nagbabasa, ng kanyang salita upang lalo nating makilala kung sino ang ating Panginoong Jesus. Kasi kung wala naman tayong wisdom at revelation of knowledge and understanding, ay may hirapan naman talaga tayo magbasa ng Biblia. Kaya ngayon pong gabi na ito, nawa, ayan yung ating maging conclusion. Yung maging application sa ating mga buhay. Pray always for the wisdom, revelation of knowledge, and understanding so that we may cherish this God's given spiritual blessing to have the closest possible relationship to our Lord, God, and Savior, Jesus Christ. Tayo po'y manalangin.